Zaldico, umalis na ng bansa o pinaalis ng bansa? Yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Ako po si Banat Bay. Ito nga po at mainit na issue ngayong araw na ito ay yung pag-alis o yung sabi nga baka naman pinaalis. Kung pinaalis, abay may nag-utos. Di ba? Baka mamaya may nagtatago o di kaya merong maaaring mabuking. Kaya sinabihan na doon ka muna, tabi muna dyan, tabi. Nako, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dyan. Pero yan ang ating aalamin dyan sa mga nangyayaring balita ngayon. Kasi mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo eto, di ba, ilang araw ko na sinasabi sa inyo ito. Ilang araw ko na ito sinasabi sa inyo. Na na yung contractor issue at saka yung DPWH issue, alam nating, sige, masama, mali talaga yung mga animal na yan. Pero, meron pang mas may kasalanan sa kanila. Meron pang merong may sala o merong mastermind, ika nga. Hindi mo makakagalaw ang DPWH at walang nanakawin ang mga kontraktor kung walang mga opisyal ng gobyerno na nagpapahintulot nito. Tandaan ninyo, ang pera hindi naman po nanggagaling sa DPWH. Sila po ay nag-i-implement lang supposedly ng proyekto. Okay? At the same time, yung mga kontraktor, hindi naman po sila sa kanila nanggagaling ang pera. Wala naman mga pera mga yan Hindi po sa kanila nanggagaling ang budget allotment, ika nga. Yan po ay nanggagaling, walang iba kung hindi sa nagsisimula. Sa ating mga mambubutas, di ba? Yan o bakit ito mambubutas? Binubutas ho yung bulsa ng kaba ng bayan Tumatagas tuloy. Sila ho ang bumubutas dyan at kaya nga ngayon tila ang laki-laki na ng utang natin. Naku po, pinag-uusapan yung utang sa Senado, yung kay Recto at saka kay Marcoleta. Grabe ho yung utang, pambihirang buhay Ang laki na. Trilyon. Kada oras, 100 million ng deficit. O yung 100 million ng utang ng bawat Pilipino. Sabi ko nga ba, Magkano? 100 million mahigit kada oras daw. Sabi ko, pambihirang buhay. Hindi nga ako nakakaramdam ng milyon. Ngayon pang may kada oras may milyon, pambihira, nako, kaya nga, alam nyo mga kababayan, ito ang problema. Kaya nga yung sinasabi nilang paulit-ulit na kontraktor, DPWH, ang may kasalanan, ang bihirang buhay Dahil dyan, nawala na yung atensyon natin doon sa mga mambabatas natin. Ayan tuloy, yung sinasabi ni Tiangco na una nang sinabi ni BP Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico according to BP Sara Duterte. Na yan din ay ineko, walang iba kung hindi si Tiangco. Sinabi naman niya na si Zaldico ay dapat humarap, di ba? Sa ating hearing o pag-iimbestiga. Pero dahil nga meron siyang mga di umanong mga balalay meron siyang mga tagapagtanggol. Kaya hindi nagkaroon ng move para ipatawag si Zaldico. At ayan na nga po mga kababayan, ni-report na nakaalis na, nakapunta na ng Amerika si Zaldico. Gago! Hindi natin na ngayon malalaman kasi alam mo, hindi natin inuhusgahan si Zaldico na siya ang nagnakaw. Hindi natin inuhusgahan siya na siya nagnakaw.
Wala tayong sinasabing ganyan. Kaya lang, sabi nga ni Tiangco, kailangan ipaliwanag yung pinag-usapan natin kagahapon, which is yung bakit nagkaroon ng ganitong bilyon-bilyong para sa iyong party list, at doon naman sa party list ng iyong kamag-anak ay another 2 billion na allotment na ikaw ang naglagay na hindi naman hinihingi, 'di ba? So ibig sabihin, dapat nga daw ikaw tanungin kung bakit kailangan doon, 'di ba dapat ang humihingi ng allotment for project ay yung representative nila. Bakit ikaw daw ang nagdidesisyon? Pala-desisyon ka daw ata. Ayan ang sinasabi ni Tiangco. Ngayon, dapat nating malaman, bakit gano'n ang nangyayari? Dapat tumarap si Zaldico. Kaya lang, wala na. Finish na. Biglang nagkasakit daw. Ewan natin. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero, sandali, Banat Bay, baka naman fake news yan. Hindi ko fake news yan. O itanong natin, pakinggan sa news. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Kamara po nag-confirm according to News 5. Kamara na mismo nagsabi na si Zaldico ay nasa Jamaica. Nagkita kaya sila doon? Kayo naman yung isip ninyo. Nagkita kaya sila? Ng kanyang pamilya doon. Yun na tinatanong natin. Kaya wag nyo masyadong dumudumi isip ninyo. Na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy na. Sabi nga, the devil is in the details. Narinig ko lang yun. Hindi ko alam kung tama. Hindi, kasi importante malaman natin yung details. Kailan siya umalis, anong dahilan niya at saan siya pupunta. Remember, ito po ay karapatan ng bawat Pilipino na alamin dahil siya po ay sinasahuran ng taong bayan. So, ibig sabihin, karapatan natin at siya bilang public servant, alamin. Kasi, tangina, pag si BP Sara Duterte, meron nga akong kausap one time dun sa airport Kaya may kausap ako dun personnel Sabi dun sa airport, alam mo ba yung nangyari dun kay BP Sara Duterte na kinuhanan ng video? Sabi ko, hindi ko alam bakit? Kasi ganito yan, kinuwento niya. Si BP Sara Duterte, ang lahat ng opisyal ng gobyerno, especially yung mga matataas, iba ang daan yan. Hindi dumadaan yan sa main daanan. Kasi siyempre, magpapapicture ang tao, gugulo lang yung airport, di ba? So dumadaan talaga sila supposedly doon sa mga opisyal. Okay? Ngayon, ganito. Si BP Sara daw Duterte, ayaw niya dumaan doon kasi siyempre parang siya, pag personal na lakad, hindi daw siya dumadaan doon. So dumadaan lang siya doon sa tamang daanan lang. So doon sa tamang daanan, meron hindi pala CCTV yung nakakuha ng video sa kanya. Ito yung panahon ng bagyo na kesyo umalis daw siya. Meron talagang sumunod sa kanya hanggang doon sa loob, hanggang pagsakay. Bawal, di ba, remember pag hindi ka pasahero, hindi ka na pwedeng pumasok doon Hindi ka na nga makakapasok doon sa immigration pa lang Di ba? Paano pa kaya doon sa malapit na, yung mismong papasok ng eroplano na yun palakad ng papuntang eroplano. Tapos, ang sabi doon, binidyo daw at nasundan daw. At isa daw kawani ng gobyerno ang sumunod sa kanya. Kasi siyempre, paano ba naman magkaka-access kung wala? Tapos natatawa nga daw yung nakausap ko, sabi ko, bakit pa nila kailangang imbestigahan? Bakit pa kailangang i-video? Alam naman nila na aalis. Kasi lahat naman ng opisyal ng gobyerno o kahit nga ordinaryong
government employee, kailangan ng travel authority. So therefore, alam na ng gobyerno, lalong-lalo na ng presidente, kasi Office of the President ang nag-a-approve sa Vice President, may travel authority yan. So alam, naaalis that day. Tama, mali? Bakit binidyo? Ay bakit pinicturan? Kasi ang purpose nga ay para sabihin, tingnan nyo na, bagyo tas umalis. May picture. Para mas may drama sa social media. Ibig sabihin lang mga kababayan, talagang alam ang details. Kasi ipapaalam mo yan Lahat yan alam. Di ba? At yan ay binubusisi lagi ng mga ulul na mga pinklawan, ulul na mga NPA na terorista. Siya mga yan, talaga mahilig yan ibulatlat. At alam natin, sumasakay din dyan etong mga congressman na gustong maging presidente si Romualdez. At yan ay lagi nilang binubusisi. At lalong-lalo na, walang iba kung hindi si Aling Claire. Gago! Obsessed na obsessed yan kay BP Sara Duterte, kaya alam lahat ng galawan ni BP Sara Duterte. Ngayon, eto tanong. Kung ginagawa nyo yan kay BP Sara Duterte, sige nga, kay Zaldico nga, gawin nyo nga yan, busisiin nyo nga yung lahat ng details ng kanyang pag-alis, saan siya umalis, saan siya pupunta, anong gagawin niya doon, anong ospital. Hindi, kasi sabi daw, health reason So, dapat lahat ng details nandyan. Anong papagamot niya? Hindi, actually, hindi pala yung papagamot kasi yon ay confidential. Yung ospital lang. Di ba? Saan yung appointment niya sa ospital? Dapat alam yan. So, yan po ay aantay natin. Dahil ngayon, basta ang alam lang, umalis papuntang Amerika for health reason. Kailan kaya yan? Napaka-importante niyan. Na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Bakit si Abante? Ito naman masyado naman. Si Abante ba protector niya? Siya ba ang chief of staff niya? Sa bagay, hindi naman congressman yan supposedly. Kasi hindi naman yan nananalo Nagkataon na upo lang yan dyan dahil, sabi nga ni Pulong, Duterte, ay dahil nga po ay na-disqualify yung kanyang kalaban. So, naupo siya. Pero in other words, hindi talaga siya nanalo. So, yun na ba ang trabaho niya ngayon? Chief of staff ni Zaldico? Ba't mo tinatanong, madam? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng ibang Abante yun. Ikaw naman banat ba Ikaw naman. Ibang Abante yun, yung spokesperson, yung anak ni Abante. Utik na makaalusot. Kayo naman, ibang Abante yun Yung anak yun, yung spokesperson ng Kamara. Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan na kasama nga dito sa representative ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito na meron siyang pagliban. Ilang beses ito may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng Kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay
tataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga bang inaaksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ng kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko.